Amen. So, thank the Lord. Magpapatuloy tayo sa Morning Revival Preview, Week 9. So, nais ko uling basahin yung title ng Morning Revival natin para sa linggong ito. Doing the will of the Father so that we may enter into His kingdom on that day, the day of the judgment seat of Christ. So, yung that day, sa isang banda, ito ay tumutukoy sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Pero, tumutukoy din ito sa araw na kung saan dudulog tayo sa luklukan ng kanyang paghahatol. So, magkasabay yan. So, magpapatuloy na ako. Ang schedule natin ngayon ay week 9. Okay. Day 2. So, week 9, day 2 na tayo. So, babasahin ko yung mga Bible verses natin. Colossians 1:9. Therefore, we also, since the day we heard of it, do not cease praying and asking on your behalf that you may be filled with the full knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. 2:2, that their hearts may be comforted, they being knit together in love and unto all the riches of the full assurance of understanding, unto the full knowledge of the mystery of God, Christ. Amen. So mas maganda magbasa na ako para tuloy-tuloy natin ma-explain itong mga mahahabang verses dito. Amen. So Colossians is a book concerning God's will. Wisdom is in our spirit for us to realize, sense, and perceive the spiritual things, and understanding is in our mind to interpret what we perceive. So una sinasabi sa atin ang aklat ng Colossus. Colossians sa English ay Colossus. Ito ay isang aklat ng tungkol sa kalooban ng Diyos. So yan ang pinaka linya ng aklat ng Colossus. So, ano ba ang aklat ng Colossus? Ito ay isang aklat tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang karunungan ay nasa ating espiritu upang tayo ay matanto natin. Okay, so yung sa kahahanap ng karunungan para matanto mo yung mga spiritual na bagay sa kahahanap sa ating espiritu. Andyan ang karunungan. Sense, okay, pandama sa ating espiritu. Okay, perceive the spiritual things para makita mo yung mga spiritual na bagay. So, upang magkaroon tayo ng karunungan, pandama, pagkakita sa mga spiritual na bagay, dapat tayong bumaling sa ating espiritu. Amen. At ang pag-unawa naman, okay, pag-unawa, pag-intindi, para maintindihan mo ito, ay nasa ating kaisipan. Kaya hindi naman sinasabi na hindi na natin gagamitin yung kaisipan natin. Hindi, kailangan natin yan. Mahalagang bahagi ng pagkakita, pangunawa, pandama ng mga spiritual na bagay, ay kailangan natin ang ating kaisipan upang maintindihan natin. Okay. So yan ang mga bagay na binigay ng Diyos sa atin upang makapasok tayo sa mga spiritual na bagay. Una-una, espiritu. Dapat ang isang believer, kaya niyang kilatisin yung kanyang espiritu. Nang ibig sabihin, kaya mong kilatisin ang espiritu mula sa kaisipan. Alam mo kung kailan mo ginagamit ang kaisipan mo. At alam mo din kung kailan mo ginagamit ang espiritu mo. Mahalaga ito. Sapagkat ang mga spiritual na bagay, hindi mga physical na bagay. Ito ay iniintindi, dinadama, nakikita sa pamamagitan ng ating espiritu, sapagkat ang ating espiritu ay pinaghalong espiritu. At ginagamit din natin yung kaisipan natin upang kung ano nakita natin,
kayang ipaliwanag ng ating kaisipan. Ano yung nadadama mo mula sa Espiritu? Dapat kayang intindihin ng iyong kaisipan. At kung ano ang iyong natatanto mula sa Espiritu mo, kayang intindihin ng iyong kaisipan. Kaya kailangan ang kaisipan natin ay nabagong kaisipan, hindi natural. Binagong kaisipan ng Espiritu. So, yan yung mga yung mga spiritual na bagay. Kaya kailangan pumasok tayo sa mga ganitong mga konsepto, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng natural na tao lang. No? Ang mga spiritual na bagay ay kakaiba. Hindi ko ang isang tao ay matalino, mataas ang kanyang pinag-aralan, kaya niyang pasukan ito. Hindi. Ang mahalaga ay ang pag-e-ensayo ng Espiritu. Amen. We need all wisdom, all spiritual wisdom and understanding in order to have the full knowledge of the will of God. The will of God mentioned here is the eternal will of God, the great will of God. It is related not to the things in our daily life, but to God's purpose, God's intention. So mahalaga ito sinabi dito. So, anong kailangan natin? Spiritual na karunungan. Okay? Pangunawa. Spiritual na karunungan at pangunawa upang makapasok tayo sa kapuspusan ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, hindi madaling mapasukan to. No, sinasabi nga sa atin, mahiwaga ito eh. Kaya dahil dito, dapat meron kang spiritual na karunungan, pangunawa, para mapasukan mo ito. Tapos yung kalooban ng Diyos na binabanggit sa atin, ay ang walang hanggang kalooban ng Diyos. Na ang ibig sabihin yan ay kalooban ng Diyos mula pa sa simula hanggang sa walang hanggan. Hindi magbabago yan. Ang Diyos hindi pa bago-bago. Ang kanyang kalooban ay nananatili sa kanya. Hindi mo siya pwedeng palitan. Para bang yung isang tao, sasabihin niya, coffee drinker ako. Hindi. Mas maganda ang tsaa. Hindi. Mas maganda ang mga soft drinks. Huwag ka nang mag-coffee. Hindi mo pwedeng palitan yan. Kasi yung kape nasa dugo na niya yan. So, ganyan ang Diyos. Ang kanyang kalooban ay nananatili. Kaya walang hanggang kalooban ng Diyos. At ito ay dakilang kalooban ng Diyos. At mga kapatid, sinasabi sa atin, itong kalooban ng Diyos na walang hanggang kalooban ng Diyos, na siyang nagpapasaya sa Kanya at kaluguran niya, wala itong kinalaman sa ating mga pang-araw-araw na mga buhay, aktibidad. Madami kasing tao ay iniintindi ang kalooban ng Diyos na may kinalaman sa kanilang pamumuhay. Sasabihin niya, naku, ano kayang course ang dapat pasukan ng anak ko sa college? Ano kaya ang kalooban ng Diyos tungkol dito? wala yung kinalaman sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. O anong klaseng trabaho ang pipiliin ko? Ano kaya ang kalooban ng Diyos para dito? O pupunta ba ako sa Amerika? O mag-a-abroad ako, o dito na lang ako? Ano kaya ang kalooban ng Diyos? So, mababaw na kahulugan yan. Ang kalooban ng Diyos ay ang walang hanggang kalooban niya na isinasagawa ng kanyang ekonomiya. At yan ang bagay ng kanyang kaluguran ngayon. At kahapon binanggit sa atin, at ito ay tumutukoy sa kanyang paninirahan, sa kanyang lugar na pinaninirahan at may kinalaman sa kanyang kagustuhan na maihayag ang kanyang sarili. So yan ang kalooban ng Diyos. Walang kinalaman niya sa pagpunta mo sa abroad, sa Middle East, sa Japan. Walang kinalaman yan. No, ang kalooban ng Diyos ay mataas, dakila, at walang hanggan. Kailangan maintindihan natin to. At para maintindihan mo yan, kailangan mo ng spiritual na karunungan at pangunawa. Amen. To know this,
will requires that we have full knowledge and spiritual wisdom and understanding. Amen. So what is the will of God according to His desire, His intention in the whole universe, in creation, in redemption, in the coming age, and in eternity? So lahat ng ito ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Walang kinalaman yung course ng anak mo. Ang kalooban ng Diyos ay may kinalaman sa kagustuhan ng kanyang puso, sa kanyang plano o intensyon sa buong sansinukob. Biro mo, sansinukob itong kalooban niya. Hindi ito related sa ating araw-araw na buhay. Walang kinalaman yan. No, ito ay ang kanyang kalooban sa buong sansinukob na kanyang nilikha. Nilikha niya ang buong sansinukob. Meron siyang kalooban para dyan. Meron siyang gustong gawin tungkol sa mga bagay na yan. No? Kaya yan ang kalawakan ng kalooban ng Diyos. Amen. Naging sa kanyang katubusan, sa darating na kapanahunan, sa walang hanggan, ito ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. If we read Colossians, we will realize that the answer to this question is Christ Himself. The will of God is in Christ, concentrated in Christ, and for Christ. Christ is everything in the will of God. So ito ang pinakasimpleng paraan para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Okay. Ang sagot kung ano ang kalooban ng Diyos ay si Kristo mismo. Si Kristo mismo ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yan ang gusto ng Diyos, si Kristo. Okay? Ito ay nakafocus kay Kristo. Okay? At ito ay para kay Kristo rin. At si Kristo ang lahat-lahat tungkol sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi si Kristo, hindi ka makakapasok sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ang sentro at ito ay para sa Kanya at siya rin ang pagsasagawa, siya ang lahat-lahat sa kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Si Kristo. Amen. We must know this and realize this with spiritual wisdom and with our understanding in a clear, renewed mind. So, nawa maging malinaw sa atin ang bagay na ito. Meron tayong pangunawa. At ito ay naiintindihan ng ating napabagong kaisipan. Na ang kalooban ng Diyos ay si Kristo. Siya ang lahat-lahat sa kalooban ng Diyos. Sa labas ni Kristo, wala dyan ang kalooban ng Diyos. Amen. Colossians speaks of the mystery of God in relation to the will of God. In order to speak about a person's will, we must know what is in his heart. Tama naman. God has a mystery, and He is a mystery. We know that God exists, but apparently it is difficult for anyone to know Him. Not only God Himself is a mystery, but what He desires and intends to do is also a mystery. So lahat ng mga bagay sa Diyos kasi ay mahiwaga. Ang Diyos mismo ay mahiwaga. Di ba? Ang kanyang kalooban ay mahiwaga. Di ba? Ang mga bagay na gusto niyang gawin. No, bagamat pwede natin sabihin na ang Diyos ay umiiral. Hindi siya pwedeng hindi umiiral. Umiiral siya. No, at ito ay mula sa nagdaang panahon hanggang sa darating na kapanahunan, siya ay walang hanggan. Iiral siya. At bagamat nalalaman natin na umiiral ang Diyos, pero ano ang kanya nasa puso? Ano ang gusto niya? Ano ang kanyang kalooban? Lahat ng ito ay mga bagay na mahiwaga. Di ba? At nangangailangan na kilala mo siya para mapasukan mo to. Dapat kilala mo siya. Kung hindi mo siya kilala, wala kang alam. Ang alam mo lang, nandyan siya. Umiiral siya. Humahatol. Ano pa? Nagbibigay ng reward. Madami tayong alam tungkol sa Diyos. Pero yung pinakasentro na nasa puso niya ay mahiwaga. At yun ay ang kanyang kalooban.
The term mystery of God is found in Colossians 2:2. Here the apostle uses such a spiritual term as all the riches, full assurance of understanding, and full knowledge. The mystery of God is too mysterious, too profound, and too great. It needs all the riches of the full assurance of understanding. Isipin mo yung mga term na ginagamit dito. Sabi niya, para mapasukan mo itong hiwaga ng Diyos, okay, kailangan meron kang mayaman o kayamanan ng buong katiyakan ng pangunawa. Ako, nagsasalita ako, binabasa ko to, pero hindi ko pa ito nasumpungan sa mundo yung mga ganitong terminolohiya. hindi yan ginagamit. Pero dito sa spiritual na bagay, sasabihin niya, ang kayamanan ng kapuspusan ng katiyakan ng pangunawa. So in English, the riches of the full assurance of understanding. Yan ang kailangan natin. Ano yan? Saan mo makikita yan? Sa Espiritu. Sa Espiritu. Ang Espiritu natin, mga kapatid, pinaghalong Espiritu. Pumapasok siya, no, sa kaibuturan ng Diyos. Nasasaliksik niya kung anong laman ng puso ng Diyos. Anong laman ng kanyang kaisipan. Espiritu lang natin ang kayang gumawa niyan. So, hindi niyo ba naisip yun? Kung gaano kahalaga ang Espiritu sa buhay ng tao. Amen. Amen. By ourselves, we cannot thoroughly explain what God is and what God intends to do. The answer is in the book of Colossians. Amen. So ngayon, pag nadinig natin itong mga sinasabi rito, magkakaroon tayo ng appetite na basahin ang aklat ng Colossus. So kasi may mga aklat sa Biblia, iba-iba yan. Meron siyang sentro. So, sa Colossians, ito ang naghahayag ng walang hanggang kalooban ng Diyos. No? At upang mas maintindihan natin ito, pumasok tayo sa aklat ng Colossus. Gamitin natin ang Espiritu, basahin natin siya. At sabayan na natin ang pagbabasa ng mga aklat ng ministeryo. Wow, bukas na yan. Bubuksan yan. Amen. The will of God is profound in relation to our knowing, experiencing, and living the all-inclusive Christ. So, profound siya. Kasi yung salitang profound, mahirap maintindihan. Ibig sabihin, malalim siya. Hindi ganun kadaling maarok. Profound. Pwedeng nakikita mo. Pwedeng naririnig mo. Okay. Pwedeng sinasabi mo. Pero naiintindihan mo ba? Hindi ganun kadali. Hindi ko sinasabing hindi maintindihan. Pero ginamit niya yung salitang profound ito. Malalim ito. Hindi ganun kadaling maintindihan. Amen. Amen. So ito ay profound, okay, tungkol sa ating pagkaalam, karanasan, at pamumuhay, okay, sa nagpapaloob sa lahat na Kristo. Okay. So meron tayong ganyang pamumuhay. Isang pamumuhay sa nagpapaloob sa lahat na Kristo. Pero kailangan palalimin pa natin ang ating karanasan, ang ating pagkaalam. Colossians 1:9, Paul was not praying that the Colossians should know whom to marry, where to live, or what kind of job they should have. His heart was not occupied with such a trivial things. So hindi yan hindi yan binibigyan ng pansin ng apostol. Ano ba trabaho para sa anak mo tungkol sa kanyang pag-aasawa? Hindi yan. Ang kanyang panalangin, mga kapatid, ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos.
No? At itong bagay na ito ay profound, malalim, hindi ganun kadaling malaman. Pero ganun pa man, pinaalala sa atin na ang lahat-lahat sa kalooban ng Diyos ay si Kristo mismo. So kung ikaw ay para sa kalooban ng Diyos, huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Ibuhay mo siya, mahalin mo siya, bumaling ka sa Kanya, kunin mo siya bilang sentro ng buhay mo. Lahat ng bagay sa buhay mo, nakalink, link, nakalink kay Kristo na nagpapaloob sa lahat. Pwede ko naman sabihin na ang kalooban ng Diyos ay wala namang kinalaman sa hanap buhay ng aking anak, ng aking apo. Pwede ko sabihin. Pero kung ang kanyang hanap buhay, ang kanyang pag-aaral, ay isesentro niya kay Kristo, then magkakaroon ng kaugnayan ang kanyang pag-aaral, pagtatrabaho o pagpunta sa saan man, sa kalooban ng Diyos. So yun ay sa magandang encouragement din. Pipili ka ba ng course para sa anak mo? Then, dapat i-link mo siya kay Kristo. Upang pwede natin sabihin, maging ang pag-aaral ay will ng Diyos. Kaya sinasabi natin, walang kinalaman ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na may kinalaman sa ating buhay. Kasi hindi naman, ordinarily, hindi naman natin ito inuugnay kay Kristo. Di ba? Ano mo, nagda-drive ka. Wala kang feeling na itong pagdadrive ko ay idugtong ko pa kay Kristo. Pero mali yan. Pag sinabi natin si Kristo ang lahat, dapat lahat ng bagay sa buhay natin ay nakaugnay kay Kristo. Kasi tayo ay para sa kalooban ng Diyos. At sapagkat si Kristo ang kalooban ng Diyos, ang lahat-lahat din, dapat hindi nawawala ang pwesto ni Kristo sa lahat ng bagay. Kaya sinasabi, siya ang preeminent. Ang ibig sabihin ng preeminent, meron siyang lugar sa lahat ng bagay. Andyan siya lagi. Ano bang gagawin mo? Si Kristo andyan. Si Kristo andyan. Siya yung centrality at universality ng lahat ng bagay sa buhay natin. Si Kristo. At si Kristo lamang ang pwedeng magdugtong sa atin sa kalooban ng Diyos. Amen. In this verse, in this verse, God's will refers to Christ. See? God's will refers to Christ. Amen. It was not God's will for the Colossians to follow Judaistic observances, Gentile ordinances, or human philosophies. Furthermore, it was not God's will for them to practice asceticism, to treat the body severely in order to bridle the indulgence of the flesh. So ito kasi mga binabanggit sa atin dito ay mga bagay na nag-invade, pumasok sa eklesiya sa Colosas. Mga practices na wala namang kinalaman kay Kristo. Walang kinalaman kay Kristo ito. Alam mo, mga Judaistic observances, walang kinalaman kay Kristo yan. Yung mga Judaismo na nagsasagawa pa ng mga practices na meron sa Old Testament, wala nang kinalaman kay Kristo yan. Hindi na yan dapat gawin. Tapos yung mga Gentile ordinances, Gentile nga eh. Ang ibig sabihin, wala mga buhay ng Diyos na nagpasok ng mga ordinansa, mga pagsasagawa ng kung ano-ano mga ritual. Walang kinalaman yan kay Kristo. Pero yan ay pinasok. Yan ay mga bagay ng sanlibutan na ipinasok sa eklesiya. So dapat yung eklesiya ay mapadalisay, maibukod sa mga bagay na walang kinalaman kay Kristo. Tapos ano pa? Yung mga practice ng asceticismo. Alam niyo ba yung mga asceticismo?
ito yung sinusugatan yung katawan. Pinapadugo, minsan gumagawa ng mga pagpipinitensya, pagluhod sa asin, o yung mga wala sa lugar ng mga fasting, hindi kumakain. At ang kanilang layunin ay upang supilin ang layaw ng laman. Sinasabi nila itong laman masama. Kaya ang ginagawa nila, pinaparusahan nila yung laman nila, yung katawan nila. Parang kinakastigo. Kinakastigo siya. Masama kang laman. Oo, yun. So, mayroong mga asceticismo. Severe treatment of the body. So, yan yung mga, alam ko, may mga nagsasagawa pa ng ganyan. Minsan iniisip nila, para maging focus ka kay Kristo, lumuhod ka sa asin. Yung katawan mo, masamang katawan yan. Sapagkat yan ay, merong pita ng laman. Kaya, sa kanilang paniwala, upang tuusin ang pita ng laman, gumawa ng mga asceticismo. Wala yang kinalaman kay Kristo. Yung mga ganyan. Sa atin, mga Kristiyano, hindi tayo dapat nagsasagawa ng mga ganyan. Mga pagpapadugo ng katawan. Sinusugatan yung katawan. Tapos pinapalo para lumabas yung dugo. Parang paniwala nila, nababawasan yung kanilang kasalanan, bumabait yung kanilang laman. Bumabait. At nadidisiplina siya. Para bang yung mga, para may kinalaman yan sa pananaw ko. Yung mga magulang noon, pag matitigas ang ulo ng mga bata, pinapalo para tumino. Paluin. Paluin. Parusahan. Saktan. Sintronin. Paluin ng yanto. Para tumino yung mga bata na yan. Mga bata pa lang matitigas ng ulo. So, ganyan din ang na-adapt nilang pagtrato sa katawan ng tao na may pita. May pita ng laman upang ito ay madisiplina, saktan, parusahan. So, ganon. Yun ang asceticismo. So, mga kapatid, walang kinalaman kay Kristo yan. Huwag kang magpadugo ng laman mo. Wala kang mapapala dyan. At yan ay hindi pagtuturo ng Biblia. At hindi lang yan. May mga iba naniniwala na may mga pagkain na dapat huwag kainin. Sapagkat yan ay uudyok, nagpo-provoke, nag-i-stir up na maging aktibo yung laman natin sa mga immoral na bagay. So yan ay isang uri din ng asceticismo na hindi sinasagawa ng isang believer. Ano ang ating pagsasagawa tungkol sa laman? Ang bisa ng krus ng Panginoon na nasa Espiritu. Ngayon, kaya niyang dalhin ang laman sa kamatayan ni Kristo. So yan yung totoong paraan ng pagsugpo sa pita ng laman, hindi asceticismo. Amen. So, bakit ko sinasabi to? Alam ko hanggang sa panahon na ito, marami pa rin gumagawa niyan. Amen. Amen. So, God's will for the Colossians was for them to know Christ, to experience Christ, to enjoy Christ, to live Christ, and to have Christ become their life, their person. God's will for us today is exactly the same. Yan ang tinuturo ng Colossians. Si Kristo ang kalooban ng Diyos. Kaya ano ang dapat? Tamasahin mo si Kristo para maalis ang kalungkutan mo. Hindi ka maging bugnutin. Hindi ka maging boring ang iyong life. Tamasahin mo si Kristo. Oh, Panginoong Jesus. Hugutin mo ang kasiyahan mula sa Espiritu. Enjoy Christ. Amen. Ano pa? Experience Christ. Pumasok ka sa karanasan kay Kristo sa pamamagitan ng pagbaling sa Espiritu. Ang yaman ng kanyang karanasan, kung paano niya tayo pinapalakas sa panahon ng ating kahinaan, binibigyan ng pag-asa sa panahon ng ating depression, paano niya tayo sinusuplayan ng karunungan
sa panahon ng ating pagkalito at liwanag sa panahon ng kaguluhan ng ating kaisipan. Kailangan pumasok tayo sa karanasan kay Kristo. Amen. At dapat si Kristo ay maging pamumuhay natin. Ibuhay natin siya. No? Sa lahat ng gawin ng ating buhay, gawin natin ito ng kaisa ang Panginoon. Amen. Okay. So, siya ang maging buhay at persona natin. At ito ang tinuturo ng Colossians at ito rin ang tinuturo sa atin ngayon upang tayo ay manatili sa kalooban ng Diyos. Amen. If we know that God's will is for us to be saturated with Christ, then we have the proper knowledge of God's will. Whatever we do should be done in the will of God. We should marry in Christ, work in Christ, move in Christ. Christ should be our life and our person. This is the will of God. So ito yung sinasabi ko. Gusto mo ba magtrabaho? Magtrabaho ka. Nakaisa mo si Kristo. Pipili ka ba uli ng trabaho? Piliin mo yung trabaho na kung saan kaisa mo si Kristo. Ang mga estudyante, mag-aaral ka ba? Mag-aaral ka kung saan kaisa mo si Kristo. Ginagamit mo yung espiritu mo. Sa pamumuhay, sa pamilya, dapat isagawa mo siya na kaisa mo si Kristo. Nang sa ganon, ikaw ay nasa linya ng kalooban ng Diyos. Amen. Huwag tayong humiwalay kay Kristo, sapagkat siya ang lahat-lahat sa kalooban ng Diyos. Ang isang bagay na mahiwaga na hindi naiintindihan ng tao noon, ngayon ay hayag na sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hallelujah. So, maganda ito.